ko na mag-uli. Oras na ng gabi na magtungo sa tanggapan ng Tabang Ora mismo ang isang concerned citizen. Inilapit niya sa ating programa ang 11 taong gulang na lalaki na naglayas umano sa kanilang bahay dahil sinasaktan at ikinakadena umano siya ng kanyang ama. Kailan ka lang naglayas? Kahapon lang? Bakit sa bitsara mo napiling magstay? Para hindi po mahanap nila papa. Anong ginagawa nila sa'yo? Tiga kadena. Tapos, alapado na pala po. Tiga patol pa po. Tapos, parang kuryente. Auto po. Ba't nila ginagawa sa'yo? Minsan po, nalilit po ko sa oras. Ba't mo naisipan maglayas? Gusto ko lang po kasi makilaro. Umuwi naman po kung 7, di na po ako nag-uwi. Kasi alam ko na po yung gagawin po niya sa akin. Papanuin tapos kakadinahan. Saan ka natulog kagabi? Hindi ka natulog? Saan ka pumunta? Kahit saan po. Sino nagpapakain sa'yo? Naglayas ka? Ako, Anong ginagawa mo para makakain? nagano po, parking. Sumasapat ba yung nakukuha sa pangkain? Pero po, nung may kikita po kung matandang naghihingi, binibigyan ko po ng pagkain. Ba't mo binibigyan sila kahit wala ka? Kasi po, ayun naman po yung mabuti. Nung kinatinan niya ako, sabi pag dahil ako nagdangog sa iya, kakadinahan niya ako tapos bibitay yun. Ilang beses na nangyari yung gano'n na kinakadena ka ni papa mo? Nawa. Nagsusumbong ka ba sa mama mo? Bakit hindi? Binlock na po niya si papa. Hiwalay na si mama at saka si papa mo. Ba't sila naghiwalay? Nung sa gin po, sabi naginom puro perme si papa kay gin. Tapos pag nabubuyong, Sinasaktan si mama mo? Dati na po ako nagalayas. Pang-anim na po to. Paglasing na po kaya si papa. Pag uli ko pong sinusupo ninda ako. Tiga-badulan po ako mas malani. Saan ka pinapalo? Dito, tapos dito. Minsan po dito. Ano yung masakit sa katawan? Anong ginawa dyan ni papa mo? Pinalo po. Para po hindi na po ako makalis. Ano po ako niyang martilyo. Kung dahil ako masunod, mamartilyon daw niya ako sa kamot tapos sa bitis. Pinapalo po dito. Tapos sinasuntok po ako. Nung kaganina lang pong hapon, sinuntok ko dito nung nasa 7-Eleven po ako. Nakita ka niya? So, hindi po ako sa mama. Buti hindi ka hinila pauwi sa inyo. Hinihila po. Ano nangyari? Ba't hindi ka nakasama? Kaya to sira kasi hinila ka niya? Paano ka nakatakas? Nagkapit po ako sa mga matigas na bagay. Tapos, nung hinila niya po ako, hindi po ako bumitaw. Pagkatapos nun, Bumili po yan ng kadena. saan niya gagamitin yung kadena? Sa akin. Ang ginagamit po sa kadena, gamit po sa aso. Pero po ngayon, bumili na po siya. Sino gusto mo ngayon mag-alaga sa'yo? Mama. Gusto mo si mama mo? Ano gusto mo sabihin kay mama? Gusto ko na bumalik. Ora mismo rin tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Social Welfare Office ng Legazpi City, maging sa Women's and Children Protection Desk ng Legazpi City Police Station. Ngayon, dadalhin ka namin sa police station muna, ha? Ayaw mo? Ba't mo ayaw? Bakit ayaw mo? Baka po kasi kilala nila si Papa. Natatakot ka sa police? Dahil makinig ka kay ate, ha? Ganito gagawin natin. Dadalhin ka namin muna sa police para makuha yung information mo, yung details mo, para din mapanagot yung papa mo dun sa ginagawa sa'yo.
Siguraduhin ni ate na hindi ka malalapitan ni papa mo, ha? Matapos namin na makumbinsi si Ben, ay agad din namin siyang dinala sa Legazpi City Police Station. Pagdating namin sa impila ng pulisya, ay agad naman na kinuna ng salaysay si Ben ng tauhan ng WCPD. Bakas pa rin sa mga sugat sa balat ni Ben ang hirap na kanyang dinanas sa pagmamaltrato umano ng kanyang ama. Ayon sa PNP, maaring masampa ng kasong child abuse kung sakaling mapatunayan na totoong minamaltrato si Ben. Sa ngayon kasi, yun na, automatic, upon receive namin baga sa complaint, kinontak namin yung CSWD. Sila na po ang gagawa ng paraan para makontak din yung mother. Kasi allegedly, baga sabi ng bata, sinasaktan siya. Pag ganun mo na ang perpetrator is tatay niya, ano po yung next step na gagawin? Hindi naman yung binibigay kaagad sa kanila. Kasi pipili sila kung saan mas safe ang bata. Halimbawa, yung mother, kayang ilayo yung bata muna for the meantime, yun na muna. Or hahanap ng pinaka-nearest relatives na pwedeng mailagay yung bata kung saan siya magiging safe. Pag nahanap na daw po kasi yung nanay, papupuntahin po dito sa Legazpi para mag-ano din sila ng ma-interview kung ano talaga na may abuse na nangyayari sa bata. Upon pagpunta talaga dito sa office, nakita naman natin na may tama yung bata sa likod. So, sabi niya baga, sinasaktan siya ng tatay niya. Sa CSWD po, interviewin nila. Kung ma-prove talaga po na kailangan file ng kaso yung tatay, i-refer pa rin po nila dito sa amin. Mag-undergo ng medical examination yung bata, then ipoprocess din po namin ang pag-file ng kaso. RA 7610, doon yung papasok, child abuse. May panawagan din ang PNP sa mga magulang na sinasaktan ang kanilang mga anak. Pag mga bata baga kasi andyan yung makulit, yung syempre siguro bilang magulang, yung pasensya, hahabaan. Kasi anak mo yan eh. Kung hanggat hindi mo pwedeng saktan, huwag mong sasaktan. Pangaralan na lang para may hindi pwedeng sa physical na pamamaraan. And kahit sa verbal, may nangyayaring verbal abuse ng mga sa bata. Dahil sa kalagayan ni Ben, minabuti rin ng PNP na dalhin siya sa tanggapan ng CSWD na kanyang magiging pansamantalang tirahan. Ngayon, tutulog ka muna dito. Di ba sir, hindi naman po hayaan na maka-ano po yung bata. Takot kasi siya sa tatay niya. Nasa kabilang linya ng ating telepono ang nagmagandang loob na tumulong kay alias Ben na si John Ray Comia. Sir John, maaari nyo bang makwento kung paano nag-cruise ang landas nyo ni alias Ben? Naglalaro po kami nun ng mga kaibigan ko ng tournament sa may Ora side. Tapos, nakita ko lang po siya na nakatameme. Tapos, maya-maya, yung isang waitress, binigyan siya ng pagkain. Tapos, tinanong ko kung hinahanap siya ng magulang niya. Sabi niya naman hindi. Napapansin ko na parang ayaw niyang kumain. So, kinausap ko po siya. Nang nakausap ko na po, ang sinabi niya lang nauna sa akin is lumayas siya. Natatakot po siyang magsabi, pero kinausap po namin ng maigi. Tapos pinakalma namin.
Doon niya na po na kwento na ayaw niya umuwi kasi kinakadena daw siya. Tapos pinapalo ng tatay. Nang narinig ko po yun, kinanta ko po yung nanay ko kasi may kakilala po siya sa Ako Bicol na pwedeng makatulong. Doon na po namin na yung plano na idala si Ben sa Tabang Ora mismo. Tamang-tama po yung nalapitan nyo po, Sir Jan. Dahil po dyan, maraming salamat po, John Ray. At para naman sa update, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lea Daet, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development ng Legazpi City. Ma'am, kamusta na po yung sitwasyon ngayon ni Ben? So far po, maayos naman yung bata, maayos kausap. Ma'am, sa ngayon po ba, may lead na po ba tayo kung sino po yung mga magulang nito? Initially po, nakipag-coordinate na ako sa barangay kahapon and ang agreement namin ni Cap, papuntahin dito ngayong umaga yung tatay na alas 10. Pero unfortunately po, hindi dumating. Opo, sa pakikipag-usap natin, Ma'am Lea, kay Ben, ano daw yung gusto niyang mangyari? Gusto ng bata ay umuwi sa kanyang magulang. Pero sabi nga natin, malayo ang magulang, nasa silang Cavite. So paano kaya ito, Ma'am Lea, kung walang koneksyon ng bata sa nanay? Ano po ang mangyayari? Saan pupunta ang bata? We'll try po all the efforts. Ang CSWD po, we'll try all the efforts to locate the mother. Kung kailangan namin na magpag-coordinate doon sa MSWDO or CSWDO ng lugar na sinasabi niya, gagawin namin po yun. Kung hindi talaga po pwede na isauli pa siya sa kanyang tatay dahil kung mangyari ulit or hindi makapangako si tatay na hindi niya nauulitin, kung hindi rin namin mahanap ang kanyang magulang, pwede natin siyang ilagay muna sa isang institution na nag-cater sa mga kagaya niyang edad. Ma'am Lea, kung sakali pong mapatunayan itong pananakit ng ama, ano po ang maaring karampi na kaso nitong tatay? Base naman po sa Republic Act 7610, ang sino man na nanakit sa bata, physically man, emotionally, psychologically, ay may lang kaparusahan. So pwede po siya patawan ng physical abuse under Republic Act 7610. Responsibilidad ng mga magulang na disiplinahin at palaki ng tama ang kanilang mga anak. Ngunit, hindi kailanman tama na pagbuhatan sila ng kamay. Ang reklamong ito ay tututukan ng ating programa upang hindi na muling masaktan pa si Ben ng kanyang sariling ama.